Kahit malayo tong lugar namin sa Bagyong Leon, ito ang lakas. Nakikita talaga isang super typhoon talaga si Bagyong Leon. Probinsya ng Quezon tong lugar namin. At gawa na lang tayo ng video, ng isang reaction video. Walang laot. Dito ang ating balingan. Ang mainit na isyo. Ikahango lang sa kala ng Kongreso at ng Senado. At isang magandang araw pong muli sa inyong lahat. At sa araw na ito sumaating muli ang pagpapala na makatantambay pong muli. Ang tanging puhunan lamang ay mga logic ng buhay. Pagkataas mo i-subscribe, panoorin mo. Thank you. Medyo nakita natin na nagbago ang ihip ng hangin. Yung dating mababagsik at talang sa titig lang itutunawin ka o kakatayin ka ang mga congressman na ito. Itong si Abante at itong si Congressman Dan Fernandez. Ngayon medyo napapansin natin na tumitiklop sila, lumalambot at nagpapahiwatig na sinasabi tatapusin. Isang punta lang nangalusaw sila. Kumbagay ang mga bagay na binuo nila sa hinagap ng mga pagpaplano ay biglang nalusaw. Isang punta lang, isang pagdalo lamang at isang pagbibigay sa kanilang kahilingan. Ito nga yung nangyari kahapon hearing dyan sa Senado tungkol sa war on drugs ni Duterte, kanyang kapanahon nung siya ay mayor at saka nung siya ay maging pangulo. Nangawindang sila, lalo na nung magsalita nga rito si Colonel Hector Grijaldo. Nilantad yung kalokohan nila, paano nila gustong dominahin yung mga resource person nila na iniimbita dyan sa Kongreso, dyan sa Quadcom. Mabuti sana kung parati na lamang nagugulat nila, kung katulad ng colonel na ito na medyo palaban, may panindigan, matigas yung loob, at nakahandang ilantad yung kalokohang ginagawa. Ito na pala nila. Bagamat hindi natin sinasabi na totoo na kaagad yung mga binasang mga inilahad doon ni Colonel Hector Grijaldo sa Senate kahapon, sa Senado. Ipinapakita sa bawat interview at sa mga pagtatanong kay Congressman Dan Fernandez at kay Bini Abante. Ito yung mga interview ni Katunying at saka ni Karen Davila. Ito makikita natin na nagpapalusot lang sila, natural tatanggi sila. At siyempre pag nagtumanggi ang isang tayo, sinungaling yun, katulad ng ginagawa nila at paratang nila dun sa mga witness nila o yung mga iniimbita nila sa Kongreso. Ito bumabalik sa kanila ng mga ginagawa nila sa kapwa nila. Sila ngayon yung nagsisinungaling, gumagawa ng mga dahilan ng mga palusot sa binibintang sa kanila. Yung sinasabi natin, talagang kung ano yung lakas ng bato ng bula na ginagawa mo, hindi ng lakas ng balik sa iyo. Yun. At ito ang nangyayari sa dalawang magigiting na congressman na ito. Si Congressman Dan Fernandez at saka itong si Bini Abante. Tumatanggi na yung affidavit na pinipilit sang-ayunan niya o papirmahan ng dalawang congressman na ito, inilahad sa Senado, tinatanggihan na. Dahil ang katwiran nitong dalawang ito, hindi naman daw masama. Kung humiling yung mga iniimbita nila, yung mga bisita nila ron, yung mga resource person, na humiling na kausapin sila. Nakikita natin na magkaiba dahil ang paglalahad ni Dan Fernandez, nausap talaga nila sa isang sulok itong si Colonel Grijaldo dahil nga para
ipakita yung affidavit at sang-ayunan yung sinasabi ron sa may mga paragraph kaya na sang-ayunan yung reward system na sinasabi ni Colonel Garma, Royena Garma. Ganito sa maikling mga salita at sa madali nating pagkaunawa. May affidavit na ginawa si Colonel Garma dahil nakontip nga ito. Siyempre, nakakulong ito. Ngayon, ang gusto mangyari nito ng dalawang congressman na ito ay sang-ayunan ni Colonel Grijaldo dahil para tumiba yung bintang nila, mayroon nang nangyaring reward system nung panahon ng drug war ni Pangulong Duterte. Kumbaga talagang ididiin. Yun ang talagang mga narrative nila dati pa. Yun yung talagang plano nila. Ang katwiran pinatawag raw ni Colonel Garma at para maging supplemental dun sa affidavit ni Garma nga na totoo yung reward system. Magkaibigan sila at magkaklase. Kaya pinatawag siya. Nagmabahiran ito ng kulay na talagang sinasadya nila na trabahuhin na idiin si Duterte dito na mayroong reward system na nangyayari. Kumbaga, kinukumbinsi siya na pumirma doon at sang-ayunan na totoo yung reward system ni Duterte. Yun yung gustong palitawin ng dalawang congressman na ito. At bilang pagdidiin pa nga kahit sa interview ni Karen Davila, may sinabi si Grijaldo sa Senado na ilang taon ka pa sa serbisyo. Nung sinabing 4 na taon, magkakaroon ka ng pagkakataon na maging general. Kumbaga, inuupiran niya ng promosyon itong si Grijaldo para lang sang-ayunan yung affidavit ni Garma na totoong mayroong reward system na nangyari ng panahon ng drug war ni Pangulong Duterte. Naging controversial nga ito dahil nga sa mali. Dahil hindi mo dapat na kinakausap yung mga resource person mo dun. Tapos pababalikin mo sa upuan, kinausap mo na. Paano papaniwalaan pa ng tao yung mga ilalahad nito? Yung bawal na bawal gawin. Ang resource person, basta iimbintahan mo siya. Pagkaupo ron, hayaan mo siya na maglahad ng kanyang nalalaman kung ano man yung itinatanong mo. Doon nagkaroon ng bahid ang ginawang ito ng dalawang congressman na magaling na ito. Isa pa, kaya nag-iiba ng himig ito katulad ng sahip mga kanina, tila nagbabago ng ihip ng hangin na kumbaga bumibit ibig ng tapusin kaagad yung hearing nila. Sa tingin ko nanginig din ang tumbong ng dalawang ito. At hindi nila maitatanggi na talagang napanood din naman nila kung paano yung mga sinabi doon ni dating Pangulong Duterte sa Senado. At tsak na ganun din ang gagawin sa kanila. Hindi mangyayari sinasabi parati nila sa kanilang mga witness na yes or no lang ang gustong isasagot. Ngayon talagang nag-uurungan na, tatapusin na. Yan ang madalas nating marinig sa mga interviewong ginagawa sa kanila. Kahit sa Senado, ganun din yung interview kay GB Ejercito, ganun na rin ang sabi, hinto na rin nila. Ang ibig kong sabihin ay talagang ginulantang sila. Nung akala nila marahil iniisip nila dahil wala na sa kapangyarihan si Duterte, maraming bagay na itatatwa ito at ito yung ibubutas nila dito. Iniisip nila na magsisinungaling ito. Dahil nga siyempre wala na sa kapangyarihan. At ito ang bagay na ito ang nakahanga-hanga. Kahit ito pala murang naging Pangulo natin ito na si Pangulong Duterte. Hanggang ngayon talagang ganun pa rin siya kalakas. Ganun pa rin ang kanyang pananaw. Ganun pa rin ang kanyang paniniwala. May tungkulin man siya at wala, galit siya sa droga. At yun pa rin yung kanyang paninindigan. Hindi mo masasabi na politika lang. Dahil gusto niyang labanan yung droga nun, dahil gusto niyang sumikat sa tao at siyang ibutong Pangulo. Hindi ganun. Kahit ngayon wala na siyang ambisyon, talagang nananatiling katigasan niya kung ano yung sinasabi niya nung mayor siya at nung Pangulo siya. Hanggang ngayon na wala siyang posisyon, wala siyang sa kapangyarihan. Ganun pa rin siya katigas magsalita kontra sa laban sa illegal na droga. Yun ang inihahanga natin sa kanya. Hindi katulad nitong ating kasalukuyan.
Pagkaupo niya, ilaban ka agad sa China ang kanyang pulisiya. Pagkatapos nakita natin, para bagang isang pagkain bagong ahon sa lutuan na unti-unti naman ang lumalamig. Hindi natin alam kung ano yung paglaban na tinitukoy niya rito. Ibig kong sabihin, kapag sinabi mo na ganun, hindi lamang dala ng politika o ng panunungkulan. Dahil sinasabi mo yun at paulit-ulit mong paninindigan, may tungkulin ka na at wala. Dahil yun ang nararapat, yun ang kinakailangan.